Inumpisahan na ng Philippine National Police o PNP Crime Laboratory ang DNA testing sa mga nasawi sa sunog sa isang pabrika sa Valenzuela City. Ayon sa mga otoridad, posibleng abuti ng 1 hanggang 2 buwan bago malaman ang pagkakakilanlan sa mga biktima. At upang bigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Leia Ilagan. Leia? Magandang hapon sa Attorney Reds. Nagsimula na nga ang PNP Crime Laboratory na kumuha ng mga specimens sa mga kamag-anak ng mga nasawi sa sunog dyan sa Valenzuela City. Ayon kay Crime Laboratory Deputy Director for Operations, Police Senior Superintendent Emmanuel Aranas, una nang nakilala ang 3 sa 72 biktima ng sunog, kung kaya 69 na lamang ang kanilang isinasailalim sa DNA testing. 28 dito ang napag-alaman na lalaki, 36 naman ang babae at 5 ang hindi pa malaman ang kasarian dahil nga sa sobrang sunog na tinamo ng mga ito. Pakinggan natin ang tinig ni Colonel Aranas, ang Deputy Director for Operation ng PNP Crime Laboratory. 72 po yung total, yung 3 ay na-identify physically kasi kita pa po siya externally. Yung pong 69 out of 72 ay processing na po yung DNA for DNA profiling. Paliwanag pa ni Aranas, Attorney Reg, bawat isang biktima ay kinakailangan ng 3 kamag-anak para sa siguradong resulta nito. Sa ngayon ay 89 na kamag-anak ng mga ito ang nakuhaan nila ng specimen at kasalukuyang ipinoproseso. Posible namang abutin daw ng 1 hanggang 2 buwan bago makilala ang mga biktima base sa ginagawang DNA testing ng Crime Laboratory. Isa sa ilalim ang mga ito sa anti-mortem information, post-mortem information at forensic information, kung saan ang unang proseso ay ang specimen screening and sampling. Dito, nangongolekta sila ng specimen mula sa isasalang sa DNA test. Ang pangalawa naman, Attorney Reg, ay ang DNA extraction, kung saan inihiwalay naman yung tissue sample mula sa iba pang sample. Pangatlo, yung DNA amplification na ihihiwalay naman ang naiibang sample. At ang pang-apat ay yung DNA electrophoresis. Dito ay ina-analyze at binivisualize kung saan nakikita na ang DNA profile. Yun daw ay parang mga serial number na unique maliban lamang kung meron kang identical twin. At ang ikalima at huli na proseso ay yung tinatawag na data review and database encoding. Lahat daw ng DNA profile ay nilalagay nila sa system at saka minamatch pa lang doon sa ibinigay na sample ng mga kamag-anak. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Colonel Aranas. Meron po kaming bagong equipment na naiiba po siya kaysa dun sa dati. Kasi nung dati po, mahirap pong makakuha ng DNA profile sa mga lumang tissue. So ngayon po, based na rin sa mga experiences namin before, kagaya po nung Cebu, na insidente sa Cebu, marami po kaming na-identify ng mga biktima doon sa Cebu kahit decomposed na po yung mga bangkay. Attorney Reg, tiniyak naman kanina ni Colonel Aranas na ang Crime Laboratory kayang tustusan yung isinasagawang DNA testing, ibig sabihin yung budget na gagamitin doon sa specimen na nagkakahalaga nga yan ng 20,000 piso bawat isa. Hindi daw totoo yung lumalabas na ang DNA testing ay 150,000 pesos ang magagastos. Yung 20,000 pesos, yun ay may kabuuang halaga. In-estimate lang nila ito na 5.5 million pesos. Ang pakiusap naman ng PNP Crime Lab sa mga naiinip na mga kaanak ng biktima, kailangan daw ng pasensya at kooperasyon ng mga ito dahil hindi naman daw maaaring madaliin ang proseso upang malaman agad ang resulta nung ginagawa nilang DNA testing, Attorney Rich. Leia, tanong ko, initial bang test ang DNA testing or ito lamang ay ire-resort ng PNP at saka ng BFP kapag hindi nag-match o kapag hindi umubra yung mga dental matching at saka etc.? Attorney Reg, ang ginagawa lang nilang test ay yung sa tissue, yung swabbing. Hindi na daw effective o hindi nila maaaring gawin yung dental kasi kung wala daw record. Okay. Yun ang sinasabi nila. So ang gagawin nila ay yung swabbing na lang doon sa mga kamag-anak. Kaya DNA test na lang. No, DNA test na so, ano naman ang mangyayari doon sa mga bangkay? Samantalang naghihintay ng resulta, saan ilalagay yon for the meantime? Pwede na bang mag-ayos ng funeral na mga preparations, etc.? Attorney Reg, merong yung iba ay nilagay sa pansamantalang libingan dyan sa may Valenzuela kung hindi ako nagkakamali. Pero nakiusap sila doon sa mga
mga kamag-anak at nanawagan din. Kasi Attorney Reg, doon sa 89 na nakuha nila ng swab, ng specimen, hindi lahat doon ay hindi lahat ng kamag-anak ay, ang tawag dito? Nakapag-submit na. Nakapag-submit. Merong mga taga-probinsya. Kasi at least 3, di ba? At least 3. So yung 89, hindi mo masisiguro na lahat dun sa 69 Na-comply. ay nag-submit na. Kaya nananawagan sila doon sa mga kamag-anak na nasa probinsya na mag-submit na. Maraming salamat, Leia Ilagan, para sa ulat na yan.